Okay, hello mga ka-Libra people. Okay, so ngayon may bago tayong reading. Libra. Okay? So yung reading natin ay tungkol sa iyong buhay. So anything goes in the message today. Well, energetic Libra, no? So, katatapos ko lang i-read yung si Gemini. Yung card na ginamit natin kay Gemini ay iba sa card na gagamitin ko sa iyo. So ito yung card na gagamitin ko for you Libra people. At ito naman kay Aquarius. So si Gemini tapos na kaya wala na yung cards niya dito. And then, Libra, yung reading natin ngayon is a general reading. Anything goes with your reading, Libra. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo to anytime, kahit hindi sa saktong date na na-post ko to, it's okay, it's fine, no? As long it resonates with you. So, ano ba yung mga life update? So, pag sinabi natin life update sa'yo, Libra, for this year, 2026, anything goes. It could be about the career, finances ang naririnig ko sa'yo, Libra, okay? Love, anything, no? So, anong ibigay sa atin? Iba-iba kasi. Pero kanina, nung nag-shuffle ako, anong inayos ko yung mga cards nyo, dito sa card na to, which is ito yung person na nagagamitin sa diba? May nakasilip na card. And then when I saw it, it's a Two of Cups. So probably, kung hindi to relationship when it comes to partner na romantic, pwedeng friends, na meron kang makakatagpo o matatagpuan or makikilala for this year, Libra, na magiging katuwang mo. Kasi ano may iniinom kayo parang milk tea ba yun? So baka friend to or romantic, gano'n. So, let's start. Iba yung energy mo, Libra, no? So, Princess of Cups. Wow, ganda. Okay, iba nga yung energy ni Libra. Okay, next. Oh, Temperance in reverse. Okay. Next, we have the Wheel of Fortune. And then, we have Princess of Pentacles. Ay, kaya pala, pera. Sinabi ko kanina. Money, finances. Parang may bumubulong sa inyo na, gusto ko malaman anong mangyayari sa finances ko, pera, ganon. Okay, meron pa isang card. Queen of Cups, lumabas din. O, dagdag ko na to. Okay, saan ba natin siya lalagay? Siyempre, siya sa taas, no? Dahil siya ang Queen. Okay. So, ayusin ko lang. So, we have here, actually, ang ganda ng cards mo, Libra, no? Tsaka iba din energy mo, hindi ka pagod, hindi ka stress, I could say. Kasi, look at yourself, diba? Ang ganda mo dyan. Diba? Simple dyan, gano'n, ang ganda mo eh. So, relax ka lang, actually, no? Relax ka in a way na, nakikita ko kasi dito, mag-isa lang to, walang kasama. So, even you're just by yourself, minding your own business, as you lang, masaya ka, relax ka. Yun yung nakikita kong energy sa'yo, relax, jolly, kalmado, but, in your mind, parang busy ka dito. Let's look at this Princess of Pentacles. You are focused with your money for this year, Libra. Ang focus mo ngayon, I could say hindi ko lang sinasabi hindi ko magkaka-love life, pero parang focus mo this year, it's about finances. Kasi yun yung naririnig ko kanina nung sinashuffle ko yung cards mo, finances, money, ganon. And I could see here as well, the Wheel of Fortune, maganda ang kakalabasan. Though meron tayong Temperance here in reverse. So, ano ibig sabihin ito? Kasi ang Temperance, it's like, di ba sabi ko kalmado ka? Diba? Sabi ko kanina, kalmado ka. Pero dito, Temperance, hindi to tumutukoy. Kasi ang Temperance is about yung parang yung energy mo, yung how you manage your emotion. Kasi may water dyan, diba? Pinupur nga. Pero ang nakikita ko dito, umaapaw. Ang nakikita ko lang dito medyo magkaka-conflict ka is, paano mo let's say, ano ba? Yun, the word is overwhelm. Baka ma-overwhelm ka kasi. Kaya siguro naka-in-reverse yung Temperance mo, Libra. Kasi baka ma-overwhelm ka sa mga mangyayari sa buhay mo ngayon, 2026. Kasi napakadaming magaganap sa'yo. Especially when it comes to finances. Oo. Kaya, kalmahan mo lang daw. Huwag ka masyadong ma-overwhelm. Kasi baka, wow, opportunity ako dito. Tapos ito din, opportunity ako sa kanila. Opportunity din ako dito. Baka ma-overwhelm ka. Tapos, ma-exhaust ka or mangarag or matalanta ka. So, baka mawala yung emotional stability mo. So, kalma lang, chill lang. Okay, King of Pentacles. Oh, mukhang may mag-offer sa'yo for this year, 2026, Libra. Isang earth sign, but he is a King of Pentacles. Okay? Mayaman. Okay, may pera to. Okay, King of Pentacles. Kumbaga stable na to, ang angas niya, di ba? Pero kinikilig siya sa'yo, nagmumula yung ano niya. Tapos may gold. So, isa sa mga sign ng, kung babae ka nakikinig ngayon, Libra, isa sa mga sign na malalaman mong siya yung lalaking tinutukoy ko is naka-gold siya. At saka hindi siya maputi. Okay, hindi siya maputi. Okay? Kayo manggi yung kulay or mas dark pa doon. Okay? So, yun yung nakikita ko. Pero may gold siya, ha? Tapos kung, if you were into, other nationality, nakikita ko dito sa yung medyo African nationality, mga ganon. Tapos, naka-braids yung hair. Baka kulot siya. Tapos, parang nakatiring tas nga dito yung hair. Ano ba tawag ng braids? Ba yung tawag doon? Basta yun. Tapos, may i-offer siya sa'yo. Ay, tingnan mo to. Diba? Princess of Pentacles. Isa kang prinsesa, no? Pero, sa panlabas, prinsesa ka na naghahanap ng pera. Pero you are actually a queen. Okay? You are, kumbaga ito na yung stage mo eh. Tapos, mag-offer siya sa'yo. Kung mapapansin mo, parang iisa lang hawak niya. Ang tingin sa'yo ng lalaking to, you are a princess. For him, At siya ay isang king. Pero actually, you are a Queen of Cups. Pero yun ang tingin niya sa'yo. So, sa tingin ko, lalapit siya sa'yo para tulungan ka.
Baka tutulungan ka niya. Oops, meron card. Ace of Cups. Wow! Parang may bagong simula. Okay, so Libra, diba sabi ko nga kanina, you are not focused with your love life ngayong taon. Pero, kasi ang focus mo finances, money. Pero nakikita ko dito, Libra, may taong, hindi naman manggugulo, pero parang may taong willing tulungan ka. And then, Ace of Cups lumabas, katabi ng Wheel of Fortune. So, ibig sabihin, it's a good start. Maganda yon. Pagbigyan mo siya. Okay? Why not? Di ba? Wala namang masama. Kasi nakatingin ka din sa kanya. Oh. Pagbigyan mo siya. So, subukan mo lang. Okay? Pero hindi ko sinasabing kung niligawan ka niya ngayon, sagutin mo na ngayon. Hindi naman ganun. Ibig sabihin, bigyan mo ng chance. Anuhin mo siya. Parang alamin mo. Okay? Kung ano bang intention niya sa'yo. Ace of Wands. Ayan, no? Wow. May gusto siya sa'yo. Siya ang may gusto sa'yo. Okay? Hindi ikaw. Kasi focus ka sa finances mo. May taong nagkakagusto sa'yo. May crush to sa'yo. Hindi mo lang alam. Siguro matagal na siya may gusto sa'yo kasi King of Pentacles to. Matagal na to, pero ngayon mo lang siguro malalaman ngayong taon na to. Baka ngayong taon mo lang malalaman. Kasi baka ngayong taon lang di siya maglalakas ng loob na sabihin sa'yo. Okay? Kasi ang mga King of Pentacles medyo mabagal yan. Okay. Next, we have the Justice in reverse. Okay. But it's in reverse. Okay. Okay, 11. Ba't yan ba sa Justice in reverse? Ang ganda ng reading mo, ang may variety ng reading mo, Libra. Full of energy as well. Nag-focus tayo sa finances. Kung finances ang pag-usapan, maganda yung finances mo. Libra, this year, napakaganda. Ang ganda ng simula. At kung sa love life naman, even ito ang focus mo this year, meron nabubuo or may taong i-approach ka at aaminin niya sa'yo na may gusto siya sa'yo. Pero naman si Justice in reverse. Let's see. Ano ibig sabihin ito? Two of Cups. Ito yung lumabas, alam mo ba, Libra, ito yung lumabas kanina, nakasilip kanina, nung hindi pa ako nag-start my reading, yung sinashuffle ko pa lang lahat ng cards. Kasi bago ako mag-start my reading, sinashuffle ko muna lahat. At yan yung nakasilip. At katabi siya ng Justice. Kasi tinanong ko kanina, diba, bakit lumabas si Justice in reverse? Kasi ang ganda ng reading mo eh. Anong meron sa Justice? Bakit naka-in reverse? Tapos lumabas si Two of Cups. So, ibig sabihin, nakikita mo to, nakasmile siya pero nakapikit ang mata, at nakatingin ka sa kanya, or ikaw yung nakatingin sa kanya, or siya ang nakatingin sa'yo, habang masaya ka. Parang may pinag-uusapan kayo, parang masaya, mukhang kaibigan mo to, pero iba yung personality nyo sa bawat isa. Lumabas kasi yung Justice, but it's in reverse. Siguro careful ka lang sa mga friends mo, or kung dumating man ito ha, kasi nakikita ko this year, magiging magandang finances mo. And when it comes to relationship, magiging maganda din. Okay? Siguro huwag mo muna ikwento agad. Libra, yun ang siguro yung message sa ni Universe this year. Nakalatag na lahat ng magaganap sa buhay mo. Mag-uumpisa na this year ang magandang magaganap sa buhay mo, Libra. Pero kailangan mo lang ingatan yung sarili mo na hindi ito makwento o ma-open kahit kanino, kahit best friend mo pa siya. Gets mo, Libra? So, alam ko, Libra, when it comes to communication, you love to share anything about you, to people. Kasi wala naman sa iyo yun, actually, di ba? Kasi para bang, it goes around. If it's for me, it's for me. But this time, you need to hold it for yourself muna. Okay? Kasi may mga taong nakasmile sa iyo but behind the back, hindi sila nakangiti ng maayos. Okay? So, quiet ka lang muna. Kaya lang mo ba si Justice in reverse? Kumbaga, hindi makatarungan yung relationship mo with this person. Siguro meron kang isang water sign kung hindi mo man siya kaibigan or malapit lang sa circle mo na hindi mo pwede pagkatiwalaan. Lalo na kung sa mga magagandang nangyayari sa'yo. Okay? So, kung water sign to, pwedeng Scorpio, Cancer, tsaka Pisces. So, mag-ingat ka sa mga tao yan. Okay? Tsaka magkaiba kayo ng personality. Yun yung nakikita ko. Pero mga presa, tayo mahilig uminom yan. Okay? So, wag mo munang i-share sa kanya. Ang nakikita ko sa dito, Justice in reverse. Careful ka lang daw sa pag-share ng information or any good news na nangyari sa buhay mo o mangyayari sa buhay mo ngayon. Ayan o, Ace of Pentacles. Maganda mangyayari sa'yo. Life update for 2026. Libra, ang ganda-ganda ng message sa'yo. Ang ganda. Okay? Pero kailangan mo lang daw mag-ingat sa mga taong sa paligid mo, lalo na sa mga taong lagi mong katsikahan na mga ganap mo sa buhay. Four of Pentacles, but in reverse. Ayan o, itong kailangan mong gawin. Kasi, ito, di ba naka-in reverse siya? Pansinin mo yung mukha niya. Parang ingat na ingat siya, takot na takot. Di ba? Pero it's in reverse. Four of Pentacles. Stability din kasi ito. So, you need to, kumbaga, hindi naman sinabing, pag sinabi ko kasing, wag mong i-share sa mga taong, alam mo naman kilala mo naman Libra. For sure, Libra, alam mo yan kung sino yung mga totoo sa hindi sa'yo. So, careful ka lang magkwento sa mga taong ganon. Okay? Better not to tell anything about na personal details na nangyayari sa buhay mo kahit kanino. Kahit sa pamilya mo pa yan, let's say kahit kapatid mo pa yan, pinsan mo man, magulang mo man, kung alam mong pag kinuwento mo sa taong yun ay hindi magandang epekto, then better to keep it to yourself muna. Okay? So that is your reading, Libra. Let's have for message tayo. Message. Okay, the Thorn. Protection, boundaries, clear communication. Ayun nga. So,
So, you need to have that clear communication to other people around you para maprotektahan mo din yung sarili mo. Dapat know your boundaries as well. Huwag ka masyadong machika sa mga nagaganap sa buhay mo. Ay, alam mo, nililigawan ako ni ganyan. Ay, alam mo, nag-propose na sa akin si ano, kakasal na ako this year. Oh, wag mo agad i-share yun. Ay, alam mo, laki na ng sahod ko this year. Alam mo, dami ko ng pera. Alam mo, wag. As much as possible, wag muna. Okay, spiritual path. Your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. So, may pagbabago mangyayari talaga sa'yo. Ang tagal mo itong hinintay, Libra. So, ngayon makukuha mo na. So, dahil sa tagal mo siyang hinintay at ngayon ay mahahawakan mo na, makukuha mo na this year at sa mga susunod pang taon, kailangan ingatan mo talaga to. Yun ang message naman sa'yo ni Universe, Libra. Starting this year, matatanggap mo na lahat ng mga matagal mo nang hinintay, pinagpaguran, pinagpuyatan. Pero ang sinasabi ni Universe sa'yo, ingatan mo. So, paano mo maiingatan yung mga yon na blessing na paparating sa'yo? Huwag mo agad i-share to kahit kanino. Lalo na, ipopost mo kung saan sa ang social media. Okay, ayan no, I reap what I saw. Ayan na nga. Aanihin mo na yung mga itinanim mo. Kumbaga, makukuha mo na yung mga bagay na itinanim mo. Di ba pag nagtanim ka ng puno, hindi naman agad pagkalagay mo ng binhi puno na agad, di ba? Matagal na panahon mo itong hinintay at inaani mo na siya ngayon. Makukuha mo na ngayon. Kumbaga may prutas na. Harvest time ka ngayon, Libra. It's your harvest year. This is the year that you are harvesting everything that you actually not just need, but you also deserve, no? Pero, ang sabi nga sa'yo, careful ka lang. Ingatan mo. Okay? Ingatan mo. Huwag mo agad i-share sa iba. Kung may magtatanong sa'yo, ay, kumusta na ganyan? Okay lang. Ano lang? Ay, relationship mo, kumusta na? Okay lang. Hindi yung, alam mo, ganito, ganyan, ano na ako ngayon? Huwag ganun. Okay? Keep it simple and short. Yung tipong wala na silang itatanong sa'yo kasunod. Ganong sagot. No? Alam ko hindi madali, pero kailangan mong gawin yun. Libra. Okay? Makinig kang mabuti. Kasi kung hindi mo gagawin yun, baka yun na maging reason kung bakit, actually, sa'yo pa rin naman yun eh. Wala naman makakaagaw sa'yo. Pero yung, alam mo ba yung feeling na parang andyan na eh. One step na lang eh. Pero na-postpone pa. Bakit? Kasi, merong gumawa ng hindi maganda. Which is, baka ikaw pang gagawa nun dahil lang sa pagkukwento mo. So, careful lang. Quiet ka lang. Okay? So, Libra, thank you so much for listening. And if you like this video, if you like this reading, at naka-resonate to sa'yo, you can also watch my other readings in this channel. Click mo lang yan, and then you can see a lot of readings. And para makapag-follow up ka sa mga readings na bago ko palang ipopost, you can also subscribe in my channel. Okay? So, Libra, thank you for listening, and we'll see you again in my next reading. Bye!